ko po ibigay sa inyo. Giving is a challenge to prove God. Okay? Ang pagbibigay po ay hamon for us to prove God. Ang sabi po ng Bible, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it. Ayokong magpakatalino, gusto kong magpakabiblia. Amen? Kasi yung iba po, para lang kumbinsihin ng tao kung ano-anong research ang ginagawa, mga kapatid, sa ganang akin, ang pinakamasarap na pangkumbinsi sa mga totoong Kristiyano, kung ano ang detalyado at klarado na sinabi ng Biblia sa atin. Amen? Yun ang sabi ng Bible. Kaya ka magtatides, kaya ka mag-o-offering upang iyong luwalhati ng Diyos, at nais ko na makita nyo po ng sabi ng Panginoon, at subukin ninyo ako and prove me now herewith. Meaning, it is a challenge to prove God. A chance to please God and a challenge to prove God. Hinahamon tayo ng Panginoon. Subukin nyo ako. Kaya kung hindi nyo pa tinatry, itry nyo na. Kung di nyo pa pinapractice, i-practice nyo na. Talaga kayang mangyayari yun? Di subukin natin ang Panginoon. Amen? And prove me now herewith. So, a chance to please God. That's giving. Okay? Second, a challenge to prove God. Okay? Thirdly, giving also is a confirmation of a proven growth. Yung pagbibigay po sa nakita ko at naunawaan ko sa aking pag-aaral ng Biblia, ito ay konfirmasyon ng isang tunay at subok na paglago. Okay? Giving is a confirmation of a proven growth. Huwag mong palabasing malago ka ng Kristiyano kung hanggang ngayon hindi pa ayos ang giving mo. Ang maayos na pagbibigay ay konfirmasyon ng isang subok na paglago ng mananampalataya. Amen? Ibig sabihin, sabi nung ilan, Pastor, parang nakakatakot Kasi magpipreach ka ng giving. Ang dami-dami nating mga bagong nakakasama Diba? Baka matisod sila Diba? Pastor, bago pa lang baka matisod. Sa isip-isip ko, hindi ba kahit naman yung bago na yan, kahit saan ang galing yan, hindi ba sa usapang panggawain, lahat naman may offering, lahat naman may bigayan? Bakit ka titisod niyan? Noon nga bigay ng bigay yan sa kinabibilangan niya Ni hindi nga niya alam kung saan napupunta Ni hindi nga niya alam kung paano talaga magbigay Basta bigay lang ng bigay ngayon nagbibigay man tayo sa church nakita natin kung ano ang tamang kaunawaan sa pagbibigay. Ang alam ko po mga kapatid, hindi po problema yung bago. Dapat sana ang iintindihin mo talaga bago. Pero meron ako ipagtatapat sa inyo, atin-atin lang to. Huwag nyo nang sabihin sa iba. Pakiusap lang. Na ang marami pong natitisod sa giving, yung matagal na. Pastor, ako matagal na ako pero hindi ako natitisod. Tumahimik ka, hindi ikaw kinakausap ko. Ang kinakausap ko yung matagal na natitisod. Sino kaya nagsabi kay Pastor, huwag ka na magbintang. Tsumachamba lang ako. Alam nyo ba sa ganito madaling makachamba? Ang dami niyan Naku, maniwala kayo, ang dami-dami po na ang tagal-tagal ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin maayos magbigay. Ayan, hindi ka nga maka-amen, di ba? Baka naman pag nag-amen ako, kala nila, Pastor, di ba? Huwag yung akala nila, umaming ka. Pastor, ang tagal ko ng Kristiyano. Alam nyo, kung ako kayo, payo ko lang to. Kung hanggang kayo, hindi pa kayo maayos magbigay, para sa kapakanan mo to, huwag mo na ipagmalakin ang tagal mo na. Sabi mo na lang bago ka. Amen? Di Pastor, di nagsinungaling ako, di ba kasalanan yun? Ganun din naman yung hindi mo pagbibigay, kasalanan din naman yun Sanay ka na Hanggang ngayon ba magkakatisuran pa rin tayo? Siguro nung first year ka, nung second year ka, 5 taon ka 10 taon ka hanggang ngayon ba tisod ka pa rin sa giving? Patunayan mo na talagang lumago ka na, amen?
Sana mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Ang magalit sa akin, wala hong pakinabang. Ang matuwa sa akin, gaganda ang takbo ng puso, mga kapatid. Ho? So una, giving is a chance to please God. Number 2, giving is a challenge to prove God. Number 3, giving is a confirmation of a proven growth. Amen? Na talagang lumalago ka na nga, kapatid. Ha? Dahil sa iba, problema pa rin yan hanggang ngayon eh. Akalain mo, may mga mananampalataya, nagtatites na, nag-o-offering pa, nagmi-mission giving pa, may sacrificial giving pa. Pag may project, naghahanap pa. Yung iba po, mga kapatid, tinuturuan mo na, hanggang ngayon, wala pa naumpisahan. Di ba? Patunayan mo. Okay? Ika-4 na kaisipan. Giving is a Christ-like practice of the godly. Ang pagbibigay po ay isang practice na katulad ng ating Panginoon. Sino po ayon sa awit ang ating ehemplo sa pagbibigay? Hindi ba ang Panginoon? Amen? So, Christ-likeness. Christ-like practice po yan. Ibig sabihin, isang Kristiyanong practice ang magbigay. Kaya alangan na kapag ka-Kristiyano natitisod sa pagbibigay. Alangan kapag ka mananampalataya hindi nagbibigay. Mga kapatid, ito palang 4 na kaisipang ito, pwede na po na isettle na natin ang mind natin that it is really but right for the believers to give. Ano ho? Pwede ko na ba kayong maging kakampi ngayon sa mensahe ko? At least may 20 na akong kakampi ngayon. Di ba? So mga kapatid, gusto ko pong ipunto sa atin na ang pagbibigay po ay dapat nating suriin. Isa sa napakaraming talata sa banal na kasulatan ang giving. Sa Old Testament po, mag-aral kayo sa offerings pa lang, napakaraming klase ng offerings. Tama po? Old Testament po. Pag-usapan nyo mula sa Old Testament. Ang dami pong klase ng mga paghahandog, ng mga pag-aalay. Nung likhain po ang tao, alam nyo po yan, na sa kauna-unahang anak pa lang ng kauna-unahang tao, isa na po sa kaagad binigyan ng pansin ay ang hakbangin o ang gawain ng pagdadala ng handog at alay. Amen? Tingnan nyo po yan. Nasa kauna-unahang aklat ng Biblia, offering na pinag-uusapan eh. Lahat ho, dadaan sa usapan na yan. So kaya mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, gusto kong ibigay yung 3. 3. Una, number 1. Yun ang tatandaan nyo lagi. Pag una, number 1 yan. Ha? Ganyan ako kaliwanag magsalita mga kapatid. Una, number 1. At titiyak ko sa inyong pangalawa niya, number 2 na yan. All right. Ito, number 1. Let us consider the teachings in giving. Teachings in giving. Ang aral o turo sa pagbibigay. Mga kapatid, napakarami pong talata. Okay? Na makikita po natin sa banal na kasulatan, kaya in a general consideration, matatakel po natin all kinds of giving. And again, I would like to repeat, pagka pinag-usapan natin yung Kristiyano na may makadiyos na puso, hindi po issue. Kahit anong klase ng giving yan. Basta para sa Diyos yan. Amen! Ang mga tunay na mananampalataya. Amen? Yun po yun eh. Parang natatandaan ko po last year, parang may bahagi rin tayong, di ba, yung sa giving natin. Di ba? So, yun po yung mga, doon sa hindi nakarating. Alam niyo po, pinag-aralan nga namin sa turo ng Bible eh. Nasa giving po, may blessing eh. Kaya tingnan nyo po muna sa turo ng giving sa Bible, number 1, the procedure. The procedure. Malakay chapter 3. Ang isa sa pinapalaganap ko ngayon, yung pong mga miyembro na kapag sinabing, buksan po natin ang ating Biblia sa Malakay. Sabi ng mga miyembro, ayan si Pastor, sumalakay. Sumalakay na naman si Pastor. Diba? Ang sabi ni Pastor sa Malakay, ang dinig mo, sumalakay. Dahil may mga mananampalataya, ang pakiramdam nila, pagbubuksan ng Malakay, ang pakiramdam nila, sinalakay sila mga kapatid. Malakay chapter 3. At ito po sa konteksto maliwanag,
na ang Diyos sa kanyang bayan, okay? Sa Israel, sa bayan niya, sa mga tao niya. Pansinin niyo po mga kapatid, ang ayon sa pinaka-procedure na itinuro. Sa panimula, ang sabi ng verse number 8 ng Malakay chapter 3, will a man rob God? Yet ye have robbed me. And you say, wherein have we robbed thee? Sinagot to, in tithes and in offerings. In verse number 9, binigyan tayo ng idea kung ano kalagayan nila. Ye are cursed with a curse. Even this whole nation, because for ye have robbed me. Diba? So sabi niya, may salot. Kaya pala may salot. Kaya mga kapatid, alam niyo po, sa usaping bayan ng Diyos, maganda rin po na minsan, pag tinitingnan niyo yung buhay natin, isa sa magandang pagsusuri natin, hindi kaya hirap na hirap tayo, na parang hindi tayo makabangon, baka meron tayong dapat ituwid, lalo na sa prinsipyo o sa panuntunan na itinuro. Baka meron pong inaasahan ng Diyos, sige, hindi ka Israelites. Pero gusto kong malaman mo ito, na dapat isa sa naiintindihan natin na kahit saang panahon, kasi hindi ako naniniwala na ang pag-iikapo o ang pagbibigay ng 10% ay pawang pangkautusan lamang. Diba? Simpleng-simple po ang punto natin dyan. Nung pong kautusan, si Moses ang taong pinag-uusapan. Di po ba? Ibig sabihin po, in the dispensation of law, ang Bible character na kilala natin ay si Moses. Okay? Pero pag inaral nyo po, si Abraham, matagal na panahon pa bago dumating si Moses. At sa panahon pa lang ni Abraham, issue na po ang tithes. Na dinadala po ni Abraham, kanino? Kay Melchizedek. Pagdating ng New Testament, sa aklat ng Hebreo, abay ni-rehearse po yan. Binanggit po ang tithing doon sa priesthood ni Melchizedek. Pero katulad ng sabi ko, wag na tayong magtalo. Applicable ba ang tithing sa atin? Para sa atin ba ang tithing? Sinasabi ko po sa inyo, ang intindihin nyo yung puso nyo. Dahil pagkaho kayo, may tamang puso, kahit to hindi 10%, kahit to 20%, kahit to 30%, sa isang may puso para sa Diyos, kahit anong klase ng giving, hindi niya problema yan. Amen? Pero ito po, sa bayan niya, anong sabi niya? Bring ye all the tithes. Isipin niyo po, all. Dalawang konsepto, kasi meron pong iba't ibang klase ng tithing nung kanilang panahon. Pangalawa po, yung idea rin na pag sinabi mong tithes, kailangan buo. Diba? Hindi po pwedeng, diba? May 1,000 ko, sige, siguro 50 pesos muna ang tithes ko. Kahit anong kwenta mo, mali yun. May maliwanag na tithe ang 1,000 piso. So kaya may procedure, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it. Sabi niya, maliwanag ito kapag ka ikaw sumunod sa procedure. Mga kapatid, ito ang naiintindihan ko. Yung mga tao po na ginagamit yung isang talata sa Biblia, kontra sa napakaraming talata. Una, mali pong pagkontrahin natin ang mga talata. Pero ito po ang sinasabi ko. Meron pong mga tao na nag-highlight ng isang talata na ang sabi naman ng Biblia, hindi naman ikapo magbigay ayon. Diba? Sa pasya ng iyong puso. Diba? Yung hindi ka nabibigatan, kaya dapat magaan lang. Diba? Kapag ka in-apply nyo yun, wag barya, kasi ang barya mabigat, yung buo magaan. Diba? So yung isang talatang yun, hindi mo gagamiting talata para kontrahin yung maayos na procedure sa giving. Manapa ang intindihin mo ang sinasabi ng Biblia kasi nga po, may tithing, may offering. Pag inintindi natin, ang tithing, certain po yan May certain amount kung ano po yung ikasampo ng tinatangkilik natin. Ngayon, yung pagpapasyahan mo na ikaw talaga magpapasya, offering po yun, hindi po tithes. Di ba? Kasi, di ba, pag inisip nyo po, ano ba yung tithes? 10%? 10%? Ang laki naman, 10%. Ibig sabihin ko may 1,000 ko, 100, 10%. Ang laki. Kahit anong isip ko,
Mas malaki yung 90 kaysa sa 10. Kung nalalakihan ka sa 10, di palit. Yung 90 ibigay mo. Kasi hindi ko maintindihan talaga tao di ba? Parang laki naman nun, 10%. Alright, subukan lang po nating mag-isip. Anong bagay sa buhay mo na iyo talaga, na hindi sa Diyos galing? Pati gandang lalaki mo, kung meron lang. Pero kung wala, wag mo ipilit. Ano? Ibig sabihin, anong meron ka? Kung ang pag-uusapan lakas, kanino galing lakas mo? Kung ang pag-uusapan talino, kanino galing ang talino mo? At kung sinasabi mo trabaho, kanino galing ang trabaho mo? Ibig sabihin, everything in your life, kanino galing? 100% sa Diyos galing ang lahat. Amen? Ay, kung gusto niyo po ng talata, umuulan ng talata sa Biblia na talagang itinidiin na lahat sa atin sa Diyos galing. Lahat ng maka-Diyos, yan ang angkin nila. Sa Diyos galing ang lahat. Ngayon, paano ko palalabasin na malaki ang 10%? Samantalang kung tutuusin po, yung lahat sa Diyos nang galing. Baka kung tao sa tao ang pag-uusapan natin, na heto ka, pinuhunan mo lahat, ibinigay mong lahat, tapos sabi mo doon sa kapartner mo, oy, sa akin yung 10, sa iyo yung 90. Baka sabi, may tilili. Sa kanya galing lahat Di ba? Ang Diyos, hindi siya may tililing. Gracious lang po talaga siya. Generous lang po talaga siya. Amen? Labing lang talaga ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong i-point out sa inyo na kung sa 10% nalalakihan ka, paano kung binaligtad na 90%, lalo nang hindi ka makapapasa. Kaya kung ako kayo, payag na kayo, 10% na lang. Ano, palagay nyo? Meron ba sa inyong pwedeng magsabing liko ang Diyos kung hingin niya 90? Alam ba, sasabihin nyo, pambira naman ng Diyos, napaka-abusado naman niya. Bakit niya kukunin ng 90%? Samantalang sa kanya naman galing lahat yun. Yun nga Yan ang gusto ko sa inyo Yan ang gusto ko sa inyo. Nag-iisip talaga kayo, amen? Yung iba parang wala pa rin nangyari Di ba? Magre-reklamo ka ba doon? Na Panginoon, sa'yo lahat yan Sa'yo naman galing lahat Di ba? Bakit naman? Dapat naiisip natin yan. At alam nyo ba, hindi rin naman kaya hiningi ng Diyos yung 10% para mabawasan yung meron ka. Di ba? Sinusubok ka lang. Kasi may procedure. May pangangailangan sa gawain. Kaya yung ibibigay mo, sinabi rin yung purpose. So kaya ang sabi po sa procedure, bring, dadalhin mo. Kaya wala akong pupunta sa church. Ay, naiwanan ko. Ang hirap talaga ng excited sa service na iiwan. Lord, please understand sobrang excited lang ako. Kaya naiwan ko. Pagka ganyan, baka naman lagi ka na lang excited. Kung talagang excited ka, Sabado pa lang, isubi mo na. Hindi ba? Oo, isaksak mo na kaagad sa puso mo. Amen? Procedure po yan. May dahilan ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Mga kapatid, kung ang gobyerno hindi ka makapalag, kahit na magnanakaw pa ang marami dyan, pagka kinasuhan ka ng hindi pagtatax, may nagagawa ka ba? Kahit si Pacquiao ka pa. Hindi tayo makapalag batas Tama? Nakatitiyak ba kayo yung tax natin? Nailalagay talaga. Alam ko, puro sa kanal na ilalagay. Ang project, puro kanal Bakit? Puro sa kanal na pupunta yung ating pong tax. Mga kapatid, dapat yung malaman na sa gawain ng Diyos, may mga pangangailangan. At dahil may pangangailangan, naglagay ang Diyos ng isang maayos na panuntunan para matugunan yung pangangailangan. Ngayon,
Pag tinignan nyo po, among all, sa lahat ng paggagamitan, niliwanag muna sa atin na sa pagbibigay at pagkakaloob natin, kahit ang bait-bait nyo po, Bishop, gusto ko pong idiin sa inyo to na kaya tinuturuan ng Diyos na magdala at magbigay ng mga handog at alay para po kayo bilang manggagawa ay kumain. Kaya kahit mayaman kayo, Don Camacho, di ba? Don Prudentino, talagang tayo po, Pastor Paigmane, ay kinakailangan pong magturo ng pagbibigay ng money. Amen? Ako ba to o Biblia? Balikan nyo po, Malakay 3:10. Di ba? Tinuro ko na yan. Pag binubuksan yan, ano sabi ng mga ayaw sa giving? Malaschi. Pero pag maganda ang puso, malaki. Ang tamang basa dyan, malakay. Hindi sumalakay. Ano ang sabi po? Bring ye all the tithes into the storehouse. Ano kasunod? Purpose. That there may be. Basahin nyo, ba't ayaw nyo? Uwian na ako, ayaw nyo. Madali akong kausap, mga kapatid. Total, ang lapit ko. Diyan lang kami, Quezon City eh. Ang linaw. Hindi ka mangangapa. Hindi ka mag-iimbento. Hindi mo na kailangan magkaroon ng maruming isip. Ang sabi ng Bible, kaya mo dapat dalhin yan. Kaya mo dapat ibigay yan. That there may be meat in my house. Ibig sabihin, pangunahin, ang giving ay para pakainin ang mga manggagawa ng Panginoon. Diba? Saan natin kukunin po yan? Minsan nakakalungkot, hindi ka na nga nagbibigay. Pag nakikita mo pang maginhawa buhay ng mga pastor, lungkot na lungkot ka pa. Pambira, bakit ang pastor natin bakit kaya parang tingnan mo barong? Tingnan mo yung sasakyan. Ba? Sana kaya ka nalulungkot kasi wala kang kinalaman doon. Nalulungkot naman ako. Nagkabarong at nagkabarong ang pastor ko. Wala man lang ako naging bahagi. Sana yun ang lungkot mo di ba? Hindi, yung lungkot mo. Paano nangyari yun? Alam na alam kong ni minsan, hindi naman ako nagbigay. Saan ang galing yun? Sipin mo, laki ng problema mo. Kaya ako ikaw, para hindi ka problema, magbigay ka na. Amen? Yun ang dapat naiintindihan natin. Diyos po yun. Huwag niyong kontrahin yung napakagandang, disenyo ng Panginoon. Hindi ho kami kakain sa kung ano-anong paraan. Kakain kami sa pamagitan po ng procedure, nung pong pattern, nung pong setup ng ating Panginoon. Kaya hindi ko pwedeng pairali ng pride, mga kapatid. Kaya kahit sa New Testament, the principle and the setup, the procedure is the same. 1 Corinthians chapter 9, please. 1 Corinthians chapter 9 and verse number 7. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Okay? Pag itinuloy-tuloy nyo po ang pagbasa, si Apostol Pablo po na sana itinuro niya yan nung pinagpapasturan niya. Pero ang problema po kung kailan sinulatan niya ayaw na kasi ni Apostol Pablo na maging guilty pa siya na hindi niya ma-educate itong mga Corinthian believers na ito. Kaya ginamitan niya ngayon ng mga logic, Pastor. Meron daw bang sundalo, siya bumili ng kanyang armas? Boy Scout yun, Boy Scout. Kung ikaw ang bibili ng uniforme mo, hindi ka sundalo. Kung ikaw ang bibili ng baril mo, hindi ka sundalo. Baka Cub Scout ka, Boy Scout. Batang Scout. Diba? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Diba? Who feedeth a flock? Nagpapastol ng kawan, tas hindi pwedeng kumain ng gatas o uminom ng gatas sa kanyang kawan? Alam nyo yung logic na yon? Kahit di ka kumibo, hindi ka kukontra doon Understood? Diba? Klarong-klaro po yun. Tapos, i-line up nyo pa po mga kapatid.
kung itutuloy-tuloy po natin yan, gumamit po siya ng ilang mga magpapa-oo nga sa atin. Yung oo nga, ano? Diba? Sino raw po ang nangangasiwa sa templo at hindi po pwedeng makibahagi ng mga bagay na iniaalay sa templo? Diba? Ang nangangaral ng ebanghelyo ay dapat, ano mang idinadala sa altar ay dapat maging kabahagi ang tagapangasiwa sa altar. So New Testament, Old Testament, the purpose is very clear. Na kaya ho tayo pinagbibigay para matugunan ang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pinagpapastoran po ng inyong lingkod, kasi nasa mga pampito na po ito yung churches, na ipinagkatiwala ng Panginoon. Sabi ko po, lagi kong inuulit to. Hindi ko po pwedeng ikaila na mula sa una kong pinagpasturan hanggang sa ngayon, kahit kakaunti pa lang ang miyembro, hindi ko kayang ikaila na ang mga ipinagkatiwalang miyembro ng Panginoon sa akin, ang reason kung bakit ako nagagamit ng Panginoon at natutugunan sa aking pangangailangan dahil sa matapat na pagbibigay ng mga miyembro. Meron ho dito, maaaring sabihin nila, Pastor, 20 pa lang po kami Doon nga kayo hahanga sa Diyos na kahit 20 kayo sa kanyang given procedure na may lakip na purpose, mga kapatid. Alam nyo po, pag pinractice nyo yan, hahanga kayo. Paano tayo nakakaraos? 20 tayo. Pero ba't tayo nakabili ng aircon? Bakit tayo nakabili ng electric fan? Bakit nakabili tayo ng pamaypay? Bakit nakabili tayo ng ventilador? Puro pampapalamig yan, mga kapatid. I mean, for us to accomplish, hindi po ba? Yung mga gamit sa church, saan man kagaling yan? Sa mga giver. Di ba? Sa mga natutong magbigay. Kaya mga kapatid, ito ang dapat nating unawain. Kaya itinuro po dyan, the procedure in giving, the place of giving, and the purpose of giving. Yan po ang teachings. Yan po ang mga turo tungkol sa pagbibigay. Yung procedure, bring it all. Di ba? So lahat na ng offerings na alam nyo at natutunan nyo, hindi tayo magdidebate. Lahat ng naintindihan nating turo, walang para pumigil sa inyo. Kahit ayaw ng iba ng first fruits, kung kayo po gusto nyo ibigay ang first fruits, then give it. Yung tithes, yung offering, mission giving, all kinds of giving, as you understand, doon sa ibinigay na turo ng banal na kasulatan, dalhin nyo sa tamang lugar at dapat naiintindihan nyo ang dahilan. Amen? Sino sa inyo matutuwa na ang pastor nyo mukhang kawawa? Diba? Kahihiyan natin yun. Kahihiyan po natin yun kapag yung pastor natin, diba? Nagpipreach ng blessing, pero mukhang inape. Kaya nga dapat panahon na para maintindihan natin. Bago ka pa mag-isip ng kung ano-anong ibibigay kay pastor, magsimula ka muna sa tamang procedure. Just give what you should give. Ibigay mo lang muna. And then, yan po'y magiging tugon sa pangangailangan ng lingkod ng Panginoon. Pastor, ibig mo sabihin, lahat ng offering para kay pastor yan? O, tingnan mo, ang dami mong problema kaagad eh. Di ba? Kung masyadong malaki yan, mahirapan din naman si pastor. Hindi naman niya mauubos yan. Hindi ko sinasabing lahat ng offering para kay pastor. Pero ang maliwanag na isa sa dahilan kung bakit tayo pinagkakaloob para may tugon sa pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Amen? Bakit ko magiging problema yan kung matinong mananampalataya ako? Samantalang ang talagang matinong mananampalataya, dapat nga isa siya sa nag-iisip ng welfare ng lingkod ng Diyos. Amen? Just try to imagine kung gaano tayo pinagpapagalan. So pangalawa na gusto kong tingnan, simple lang, yung testimonies in giving. Ang una po, yung teachings. Nakita natin yung procedure, yung place, and purpose. Okay? Siyempre maraming lesson tungkol dyan eh. May hirapan naman po ako ituro nating lahat ngayong gabi yan. Dahil baka sumobra revival nyo mga kapatid. Ano? So, yung tamang revival lang. Amen? Huwag natin masyadong itodo lahat ngayon. Meron pong mga patotoo tungkol sa giving. Okay? Muli po mga kapatid, ang sabi niya, and prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it.
And in verse number 11, and I will rebuke the devourer for your sake. Diba? So mga kapatid, kaya hindi raw po madidestroy ang inyong mga lupain. Pansinin nyo po na lumalabas na kapag tayo po naging matapat sa pagbibigay, meron pong mga patotoo. Diba?